Sala ng baha, pumunta naman tayo sa lalaking may matinding paghanga. Ilang beses sumailalim sa pagpaparitoke ang isang pageant trainer para lang maging kamukha ang idolong si Superman. Magbabandila si Marie Lozano. Nagpalagay ng cleft chin, nagpatangos ng ilong, nagpa-inject ng silicone sa labi, at nagpalagay ng implant sa hita. Ilan lang ito sa ipinaritoke ng 35 anyos na si Herbert Chavez para maging kamukha ang iniidolong si Superman. Bata pa lang hanga na siya sa superhero. Katunayan sa dami ng kanyang Superman memorabilias, nagpatayo pa siya ng bahay para dito. Pero di daw siya nakontento. At gusto ko ng costume store, parang hindi naman mukha si Superman. So, nag-decide ako na unti-unti hanggat sa nakaipon na pagaya na talaga yung mukha ni Superman. 1995, unang nagpa-plastic surgery si Herbert. So, ito yung picture ko talaga before. Ilang taong ka nito? Teens ako niya, 16, 17. Ganyan. So, pero ito yung parang ideal na may cheekbone, tapos yung jaw, nose. Pero marami pa raw gustong iparitoke ang pageant trainer. Plano niya ring ipabago ang kanyang ilong gaya ng kay Christopher Reeves o Brandon Routh. Pero tinanggihan na siya ng plastic surgeon. Kahit gusto ko yung ilong na medyo mas matangos, parang hindi nakababagay kasi medyo mas maliit Asian, Pinoy yung look ko. Pangarap din sumailalim ni Herbert sa isang operasyon sa Japan para tumangkad, na lubhang peligroso. Di nag-iisa si Herbert sa may gustong ipagaya sa mukha ng iba. Nasa kamay ng isang doktor kung tatanggapin niya o hindi ang nais iparitoke ng isang pasyente. Wala naman psychological yung battery test dito to find out if that patient is on the verge of being psychotic or neurotic. Wala. Ayon sa psychiatrist na si Dr. Bernadette Arcena, nakakadagdag ng kumpiyansa sa sarili ang plastic surgery. Pero kung walang tigil na sa pagpaparitoke ang isang tao, mayroon itong mas malalim na problema sa sarili. Tinatawag na body dysmorphic disorder. Ang mga pasyente tila di makontento sa pagpaparitoke dahil nakatatak sa isip nilang may mali sa kanilang muka o katawan. They will never be satisfied by just one surgery. Halimbawa, naayos na yung isa, feeling nila there's still something wrong or it is still crooked yung nose ko. Naniniwala naman si Herbert hindi siya addict sa plastic surgery. I think addicted naman is may exact definition. Kung kinakahirap mo na yung isang bagay, sigurado ito na yung addiction, di ba? Tawagin man daw kabaliwan ang di niya mabilang na pagpaparitoke, para kay Herbert ito ay paraan lang niya para sundan ang kanyang pangarap. Para sa Bandila, Marie Lozano. Oh boy, base sa ulat ni Marie, iba ang doktor na dapat puntahan ni Herbert. Iba ang dapat... Ibang doktor, hindi yung plastic surgeon. Ako ang take ko dito ay, alam mo, ibang pamantayan natin ng kaligayahan. Si Herbert, base sa aking estima sa kanya, may assessment is that he's happy. Basta it's a choice, it's an intelligent choice that he makes. Hindi nangungutang, dapat hindi nangungutang sa kanyang pamparitoke, walang nasasaktan, I'm fine. Pero kasi pag obsessive na raw, pag sumobra na, ito'y sakit. Ang tanong ko, bakit ginagawa ng ibang doktor? Hindi ba? Siguro tanungin ng medical community rin dyan. Ikaw, Ibalik sa... halimbawa, Seth, Pero ito, sandali, magpaparitoke ka. Ikaw ba ay magpaparitoke ng isang bahagi ng iyong katawan o hindi? Miss Universe question yan. yes, I'm happy with what I have. Wow! Miss Angola. Pero ito sinabi ni M. Sinon, isang malalim na problema sa sarili sa Twitter, sabi niya. Dapat po makontento kung ano ang meron sa atin. Si bro naman, walang ginagawang perpekto. Hindi naman yun. Alam mo, Okay din naman. sinabi nga nung isang designer, sa panahon ngayon, kapag pangit ka pa daw, kasalanan mo na. Kasi ang dali na Hindi ba si Julio yung question? Kung may pera ka. So, minsan, akala mo maganda ka, pero sa tingin sa labas, pangit ka na. O, tinan mo to, ito yung mga worst plastic surgery disasters. Mag-ingat ho kayo, baka kayo ay ma-addict dyan at ganito mangyayari sa inyo. Ito, tinan mo. Patingin. Ayan, Patingin niya? Yan Ano is in-inject? Korea. Okay? Ano South in-inject Korea. niya? In-injectionan niya ng cooking oil ang kanyang mukha. Diyos Ito, ko. ito, makikita mo, pagkakaiba ng mukha niya. From
70s. 70s, ang ganda niya. Yan si 1998 ang tawag na sa iba. kanya, Catwoman of New York. Oo, 2003, 2006, ganyan ang itsura. Oo, kaya mag-ingat Medyo ko. sakit na yan. Oo, mahirap diba? kasi nakaka-addict daw po yan.